Kapag merong naninira sa iyo, kapag merong masama sa iyo, kapag dinidihado ka, di ba? Agad-agad nakahanda tayong sumugod. Hindi naman natin papabayaan na tayo'y apak-apakan lang. Hindi po ba? Hindi ko sila uurungan. Makikita nila ang tapang pong pakinggan. Hindi po ba? Pero, mga kapatid, paalaala lang po. At ito ang gusto kong matutunan niyo, na ang pag-atras ay hindi pagsuko. Ang pag-atras ay hindi tanda ng kahinaan. At ang pag-atras ay hindi pagkabigo. Please, my dear friends, remember that a retreat is not a surrender. To retreat is not a sign of weakness. A retreat is not a failure in your part. Yan yung ating narinig sa bandang huli ng ating nabasang ebanghelyo. Dumampot po na mga bato ang mga Hudyo, hindi nila matanggap ang sinasabi ni Jesus. Hindi nila matanggap, ayaw nilang maniwala na siya ay sugo ng Diyos Ama, na siya'y anak ng Diyos. Binabato siya. Pero ano ang ating narinig? Bago man siya mabato ng mga Hudyo, siya po ay umatras. Siya po ay umalis. Siya po ay lumabas sa templo. Nagtago ang ating Panginoon. Pero hindi po ba nakakahiya ang ginawa ng ating Panginoon? Kala po ba natin na siya'y anak ng Diyos? Bakit hindi niya patunayan sa mga taong ito? Bakit kailangan pa niyang umatras at magtago? Aba, sa isang salita lang ni Jesus, kaya niyang lipulin, kaya niyang patayin, kaya niyang ubusin ang mga Hudyong ito na gusto siyang saktan. Hindi po ba? Dahil sa isang salita lang ng Diyos nakapangyayari. Bakit hindi niya ginawa? Sa isang salita lang ni Jesus, kaya niyang tumawag ng mga maraming anghel para pagtanggol siya. Tandaan niyo po, mga kapatid ha, ang mga anghel sa Biblia ay makapangyarihan. Ang mga anghel ay may sandata, kaya nilang pumatay ng tao dahil ang kanilang trabaho ay nakikibakan, nakikilaban sa mga demonyo. Ang mga anghel ay hindi naman yung mga cute-cute lang na nilalang. Matatandaan niyo pagkatapos tinukso ng diablo ang ating Panginoon, dumating ang mga anghel para paglingkuran siya. Bakit hindi niya tinawag ang mga anghel para pagtanggol siya dito sa mga taong namamahiya sa kanya at may pagnanais na siya ay patayin? Mga kapatid, may magandang dahilan ang ating Panginoon. Bakit umatras siya? Bakit nagtago siya? Kailangan din nating matutunan at sundan sa ating pang-araw-araw na buhay. Una, umatras si Jesus dahil umiwas siyang masaktan. Kahit na malakas si Jesus, dahil tao pa rin siya. Tandaan niyo po ha, pag binato siya, dudugo pa rin siya. Pag binato siya, tinamaan siya, magkakapasa pa rin siya. Mga kapatid, kung masasaktan ng ating Panginoon, baka mahirapan siya sa kanyang misyon. Kung masasaktan siya, mauubos lang yung oras niya sa pagpapagaling na kanyang sarili at baka hindi niya matuloy ang kagustuhan ng Diyos na pinapagawa sa Kanya. Kung makakaiwas din siya sa gulo, iiwas siya. Mga kapatid, yan din po ang pinapaalala sa atin. Kung makakaiwas ka sa gulo, umiwas ka. Kasi kahit na gaano ka pa kalakas, gaano ka katapang, kahit na malusog ka, kung makikipag-away ka, tatamaan at tatamaan ka, masasaktan at masasaktan ka. Kung nga si Jesus, Diyos na tao, umiwas, ikaw tao ka lang. Siguradong merong negatibong epekto sa iyo ang pakikipag-away sa iba. Mahirap maging banal, mahirap gumawa ng mabuti at magmahal kung ikaw ay may pinagdadaan ng sakit at hapdi. So my dear friends, prioritize your peace rather than being right. Lalong-lalo na pag tumatanda po tayo, sana less drama na lang.
Di po ba? Sayang ang oras, sayang ang panahon, sayang ang lakas mo para lang makipag-away sa mga taong kahit na anong sabihin mo, hindi ka naman talaga pakikinggan at uunawain. Amen? Walang mabuting bunga ang pakikipag-away sa iba. Kung makakaiwas ka sa sakit, umiiwas ka. Kaya nga binigyan ka ng utak, isip ng Panginoon. Gamitin mo yan. Amen? Pangalawa, umatras si Jesus kasi ayaw niya magpadakip. Kung huhulihin agad si Jesus, talo na siya. Di po ba? Tandaan niyo po that a soldier only loses if they are captured. But as long as a soldier is not captured, even if that soldier has retreated, he can continue the fight. Yun yung dahilan ni Jesus. Bakit umatras siya? Bakit umiwas siya? Kasi gusto niyang ipagpatuloy ang laban. Gusto niyo po bang ipagpatuloy ang laban ng inyong buhay? Piliin niyo yung inyong mga labanan. Not all battles are worth fighting for. You may lose a battle, but what is important is that we win the war. Amen? This is our goal, to continue to be in the fight. At kung ang paraan ay para makapagpatuloy ka, nakikibaka, nakikilaban sa buhay, ay umatras ka ng kaunti, yun dapat ang iyong gawin. Di po ba? Umatras si Jesus para manatili sa kanyang misyon. Kaya, kung pinagtutulungan ka man, lumayo-layo ka, hindi mo sila kayang mag-isa. Tandaan mo yan, kung inaabuso ka ng iyong asawa, lumayo-layo ka, mas kailangan ka ng iyong mga anak. Kung mainit ang ulo ng iyong kaharap, umiwas-iwas ka. Hindi mo alam, meron dalang barilyan at baka mapatay ka niya. Sinong kawawa o hindi ikaw, tang pamilya mo? Mga kapatid, hindi nakakahiya ang pag-atras kung ito naman ay para sa iyong pagtatagumpay bandang huli. Pangatlo, umatras po si Jesus kasi nagpalamig muna siya. Sa labanan, kailangan din po nating umatras para magpalakas. Retreating is recharging. To retreat means to regroup. To retreat means you should plan how you can have a victory in your life. Tandaan niyo po, huwag kang makikilaban na mainit ang ulo mo dahil ang galit siyang talo. Pag hindi mo hawak ang iyong kaisipan at nalulunod yan sa galit at inis, hindi ka makakapag-isip ng matino. At ang taong hindi nag-iisip ng matino, siguradong talo. Tingnan niyo po ang pana. Kailangan niyo muna pong iunat paatras para pag binitawan mo ang pana, malayo ang mararating. Ganyan niyo po sana makita ang inyong buhay. Whatever setbacks you may experience now in your life, pagkawala ng pera, sakit, pagkawala ng mabuting kalusugan, pagkawala ng minamahal, God is just pulling you back. Remember that. And there is a right time that God will release you, and when God release you, you will see that you will go far. Kung pong itutuloy nyo ang ebanghelyo, mababasa nyo na umatras ng kakaunti si Jesus, pero sa susunod na eksena, lilitaw na naman siya, haharap na naman siya, sasagutin na naman niya ang mga Hudyong ito. Ano po ang kasabihan? 1 step back, 2 steps forward. You cannot move forward if you do not step back a little. Baka diretsyo ka na ng diretsyo, magkamali ka ng tapak mo, nasa bangin ka na pala, at yan ikahuhulog at kamamatay mo. Bakit kailangan nating umatras? Para magpalamig at magpalakas. Amen? Mga kapatid, huwag po tayong matakot na umatras. Huwag mong ikahiya ang iyong pag-iwas dahil minsan ang mga umaatras, sila pa ang mga nagwawagi bandang huli. Kung gusto mong maging matalino at marunong habang tumatanda ka, ito po yung gawin nyo. Huwag kang makipag-away. Please, do not engage in fighting always. Tatanda kang pasulong, magiging marunong ka kung iiwas ka sa drama at gulo. Amen? Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Tunay na matalino, tunay na marunong. Palagi siyang inaaway.
pinoprovoke ng mga matatanda, pinapainit ang ulo niya. Ang tanong, pumapatol ba siya? Hindi. Jesus is facing them. Jesus is not fighting them. There is a difference. Hinaharapan niya, pero hindi niya inaaway. Meron pong kasabihan. Si Sun Tzu, isang magaling na general, sabi niya, he will win who knows when to fight and not to fight. Ang mga nananalo, sila yung alam nila kung kailan sila lalaban, kung kailan sila hindi makikipag-away. Di ba? Ang pikon, siyang talo. Huwag kang mapipikon. Ano man ang gawin at sabihin ng ibang tao. Dahil pag nagalit ka, lalo kang tatanda. Amen? Hindi lahat ng bagay nilalabanan. You may lose the battle, but what is important in life? You win the war. Maaaring sabihin nila, talunan ka. Pero ang mahalaga sa buhay, nananalo ka sa digma. Alam ng Panginoon yan. Kaya nga, dapat hindi natin patulan ang lahat. Alam niyo po, habang tumatanda tayo, umiiksi, kumukonti ang ating buhay, ang ating lakas. Amen? Sana maging matalino ka kung saan mo ilalagay yung iyong buhay, yung iyong lakas. Piliin mo saan mo ilulugar ang iyong sarili, yung makakapagbigay sa iyo ng tuwa, galak, at inspirasyon. Amen? Pag may isang tao o may isang karanasan na palaging nakakapagbigay sa iyo ng lungkot, say, it's not worth your time. Hindi mo kailangan ilagay ang iyong sarili, ang iyong lakas doon. Sayang, maiksi ang ating buhay. Sana marunong kang pumili kung ano dapat ang papatulan mo, pagbigyan mo, yung makakapagbigay sa iyo ng tuwa at lakas. Diyan masusukat ang iyong karunungan. Kahuli-hulihan, ang mga tumatandang matalino, marunong din pong magdasal at lumapit sa Diyos. Remember that. You can never be wise without the wisdom from God. Walang tumatalino na wala ang banal na espiritu sa kanila. Nabasa nga po natin ang libro ni Sirach, napakaganda. Sabi niya, when I was young, I prayed for wisdom. I went to the temple and asked for her. Hinanap niya, humingi ng katalinuhan, kaya naman ano yung pinagkaloob sa kanya? Yung kanyang pinagdasal, katalinuhan, karunungan. He asked for wisdom, he received wisdom. Tayo, ang tanong, isa ba sa pinagdarasal mo ang katalinuhan? Kaya naman po siguro, marami sa atin tumatanda, hindi matalino. Bakit? Dahil ang dami-dami po nating hinihingi, nire-request sa Diyos. Pero hinuhuli natin yung grasya ng katalinuhan. Kayo pong tatanungin ko, ano ang mas gusto mo? 1,000,000 o maging matalino? What will you choose? Money or wisdom? I think that is very obvious. Please choose wisdom. Why? Because money can be earned back. When you lose wisdom, when you forget wisdom, it is so difficult to have it back. Mas madali na makakuha ng pera, kaya mong kitain yan. Lalong-lalo na kung matalino ka. Sandali lang yan, ikaw pa ang hahanapin ng pera, ang pera pa ang lalapit sa iyo. Pero pag wala kang talino, kahit na gaano ka kayaman, kauubusan ka. Amen? Pag matalino ka, tandaan mo, hindi ka lang magiging mayaman sa mundong ito, magiging mayaman ka sa susunod na buhay. Dahil anong ginagawa ng katalinuhan sa atin? Wisdom guides us to eternal life. Tandaan nyo yun. Walang kwenta ang katalinuhan mo kung hindi niya ililigtas ang kaluluwa mo. Ang kasabihan nga, wisdom is for the soul as health is for our bodies. Ang ganda po, no? May kalusugan para sa iyong katawan, pero may katalinuhan para sa iyong kaluluwa. Ask this question, habang tumatanda ba ako, tumatalino ako, o nagiging mas mangmang ako? Dumarami ba ang aking karunungan o wala akong natututunan? At kung matalino ako, para saan ang aking katalinuhan? Naliligtas ba ang aking kaluluwa o ako'y nabubuhay lang hanggang dito lang sa mundo?
Ito po yung ating ipagdasal. Hilingin natin sa banal na Espiritu. Hindi natin mapipigilan ang tumanda, pero naway sa ating pagtanda, tanggapin natin ang grasya ng katalinuhan para kamtan natin ang kaligtasan. Tanong po, nakiaway na po ba kayo sa social media? Nasubukan nyo na rin po bang mag-post na meron kang pinaparinggan, pinapatamaan? Nakapag-unfriend ka na ba? O nakapag-block ka na ba sa social media? At pagkatapos mong ginawa ang mga ito, nagsisisi ka. Bakit ba minsan nalalagay tayo sa ganitong sitwasyon o problema sa social media? Ito ay dahil tayo ay agad na pumipindot bago tayo mag-isip. In other words, we are quick to click before we think. Hindi tayo magkakaroon ng problema, wala tayong magiging kaaway, magiging payapa ang ating buhay kung matututuhan natin itong napakasimpleng bagay na ito, that we think before we click. Pero bilang mga Kristiyano, hindi lang po tayo dapat nag-iisip bago tayo magsalita, bago tayo magdesisyon, bago tayo pumili. More than thinking, we should always be praying. And this is the example that our Lord is giving us, teaching us, that before making any decision in our life, before acting, we should always pray. Pray before you act. Pray before you speak. Pray before you click. See, you would have a more peaceful and happier life. Ang ating Panginoon, bago siya magmisyon, panay siyang nagdarasal. Bago siya gumawa ng milagro, nagdarasal siya. Bago siya magpagaling ng may sakit, nagdadasal siya. Bago siya magturo sa mga tao, kaya tama at may katotohanan, may kapangyarihan ang kanyang mga salita. Ito ay dahil umaga pa lang, nagdarasal na ang ating Panginoon. Bago siya pumili ng mga apostol, nagdasal muna siya. Before he made this major decision, he prayed. Dahil dito, tinulungan siya ng Ama na piliin ang mga karapat-dapat na magdadala at magpapatuloy ng kanyang misyon. Madalas, pag tayo ay gumagawa ng desisyon, ang inuuna nating pinakikinggan ay ang ating mga damdamin, nararamdaman. Pangalawa na lang, yung pag-iisipan mo. At nahuhuli nga, yung ating pagdarasal. But we are challenged, my dear friends. Before we make a decision and before we act, pray first. Isa din yan ang dahilan ng napakaraming problema natin. Dahil pag tayo ay namimili, ito ay galing sa ating nararamdaman. Father, kasi po noon, mahal na mahal ko po siya. Pero ngayon nag-iba na siya. Ayaw ko na siya. Dahil noon, iba yung nararamdaman. Ngayon, iba na naman yung nararamdaman. Kaya nagkaroon ng problema. When we base our decisions on emotions, there will always be problems. If you base your decisions and your life in prayer, you will always be at peace. Even if problems will arise, it's okay. Because you know, God is always with you, helping you. Yan yung po kagandahan Pag tayo ay nabubuhay sa panalangin. Na anuman ang dumating sa ating buhay, masama o mabuti, payapa tayo. Dahil alam natin, ang lahat na nangyayari sa ating buhay ay plano ng Diyos. Ay nangyayari sa kalooban ng Diyos.